komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Upang magkaroon ng depensa laban sa epekto ng El Nino, binigyan ng 4 na buwang deadline ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration para tapusin ang mahalagang irrigation project sa bansa. Nais ng Pangulo na makumpleto ang mga proyektong may kinalaman sa tubig hanggang April 2024 upang matiyak na handa ang bansa sa mga posibleng epekto nito na maaaring tumagal hanggang sa second quarter ng susunod na taon. Inatasan din ng Pangulong Marcos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, mga LGUs at pribadong sektor na magtulungan upang matiyak ang sustainability ng mga yamang tubig at ecosystem na nakapaligid sa water reservoir sa Luzon. Binigyang diin pa ng Pangulo ang kahalagahan na maging handa upang tugunan ang mga epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura, kuryente at maging sa kalusugan. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lame. Lame. 16 tong aircon natin ngayon dito eh. Dalawa pa. Ayan. Sige, isa tayo. Oo. Oo nga. No? Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Chillax lang ha. Chillax, yung mga bagong dating dito sa ating palatuntunan. Medyo hold your fire. Sabihin niya, mali na. Hindi pa naman Friday ah. Ay, yung mga datihan dito, kilala na kami. Sanay na. Sana po ay okay lang kayo. It's a Friday. Tomorrow. Pero kahit hindi pa po Friday, actually every single day is a Friday. Is a Friday. Kaya naman traffic every day. Ayo. Grabe na ang traffic sa Kalakang, Maynila at hindi naman po katakataka yan. Hindi po tayo dapat na magulat pa dyan. Sapakat. Sabi nga ni Chiquito, sapakat. Walang letter G yun eh. Walang letter G. Sapakat. Napakarami na pong mga lumalabas na mga kababayan natin. Yung iba mga lumuluwas ng Metro Manila sapagkat dito ay mas mura daw ang pamimili dito, kumbatsero eh. Ganun ba? Mas mura at maraming pagpipilian, lalo na nga doon sa mga traditional na nagbebentahan. Marami talaga. At kapag kasi mas marami ang nagtitinda, marami ang supply, yun, ine-expect natin na mas mababa ang presyo. Makakamura tayo. Hindi katulad sa probinsya na kung kokonti lang, nakapagdidikta sila ng presyo.
Totoo yun, kumbachero. Kayo po ba ay nakapamili na? Sabi siguro ni Mrs. Wala pa. Wala pa. Marami Wala pa pala pang, na walang 13th month pay hanggang ngayon. Wala pang 13th month pay at magpapasweldo pa lang bukas. Dahil bukas ay payday Friday. Ayan. Pwede kayang isabay na yan? Pwede bang? Baka naman gusto nyong unahin na ngayon. Oo, Payday pwede. Thursday. Pwede. Pwede naman Pareho namang yay ang dulo. Oo. Oo, hindi. Sa diba? totoo lang, yung mga employers natin, hindi naman sa nakikialam kami. Ganun din naman. Ibibigay din naman. Bibigay nyo. Saka ito pong 13th month pay, kung kabisado rin lang naman ng mga nasa, lalo na yung mga may empleyado, 10 empleyado pataas. Yun ang required, hindi naman nire-require yung kokonti lang ang mga empleyado. Yung kailangan ay 10 pataas. Kapag may ganun ng kasama o empleyado sa inyong opisina o ano ba, kung sa bahay, kahit sa bahay yan. Kung meron kang 10 mayordoma, dapat mo nang bigyan ng ng 13th month pay. 13th month pay. Pero marami tayong mga kababayan kumbachero, kahit isa lang empleyado, may 13th meron. month pay. Talaga marami naman. Talaga. No? So ito po ang binabanggit natin, lalo na yung mga formally created na mga kumpanya. Alam nyo naman na ito po yung may accrual na tinatawag. Yung buwan-buwan, nagtatabi ka na ng para sa 13th month pay ng empleyado mo. Yung budgeting process yan, kumbachero. Natutunan ko yan sa finance officer namin. Ganun ba? Sabi ko, ano ba to? Bakit pa merong isinusubi na yan? Isinusubi dito? Kanino yan? Kanino to? Sir, para sa 13th month pay. Gano'n. Sige, ganun ba? Kasi kapag wala tayong isinubi na ganyan, 13th month pay, pagdating sa dulo, patay tayo. Hindi tayo... mabibigla ka. Ang laki-laki niyan. Oo. Diba? Mag-aapuhap ka ngayon. Kaya yung mga kababayan nating employer na nandiyan naman ay pera, wag nyo nang ipitin. Wag nyo na. Ibigay na ninyo. Wag nyo nang patubuan. Wag na. Para kayong taga-gobyerno Sana po ay okay lang ang mga empleyado natin. I'm sure ay ganado po kayong magtrabaho ngayon. Yung traffic, i-factor in na po natin yan. Kasama na lagi. Wag na yung naiinis ka pa, nabubusit. Ba't matraffic? Tsaka wag na yung hanap pa ng hanap ng ibang daan na dadaanan, magwe-waste, mag-Google Map. Lalo lang kayong mapapatagal. Basta't magpataan ka na. Kung dati ay 1 oras ang pinapataan mo sa biyahe mo, gawin mo ng 2 oras ngayon. Yes, gawin natin 2 oras. Ganun lang kasimple. Naalala ko tuloy si dating Secretary Art Tugade Combachero Ang sabi nga niya, kapag ka na-late ka at ikakatwiran mo ay traffic, tatamaan ka sa akin. So, yan siya na nagsabi niya. Siya na nagsabi. Hindi yan yung quote na ibang nagsabi, pero i-attribute sa kanya. Siya mismo ito. Siya mismo hindi, yan. si Einstein, walang kamalay-malay. Sabi siguro ni Einstein, ba't naman hindi man ako nagsabi na pagka ang isang bagay ay ginawa mo ng paulit-ulit and you expect different result. Insanity yun. Hindi ako yan. Wala akong sinabing ganyan. ganyan. Yun, sabi nga ni Secretary Art Tugade, ibig sabihin, ihanda mo yung sarili mo sa mga factors na maaaring makagambala sa iyong paglalakbay. Yun din yun Para na rin sa'yo yun Kumbaga, kinondisyon mo na yung sarili mo na ikaw ay makakarating ng maayos at hindi buwiset, hindi mainit ang ulo doon sa iyong destinasyon. Totoo, kumbachero. Dahil hindi ka haras. Isipin mo, hindi na muna ako lalayo kay Secretary Tugade. Naalala nyo ang opisina po ng DOTR during his time, doon sa Clark. Napakalayo. Ang bahay po ni Secretary Tugade sa Muntinlupa. Sa Alabang. Sa From south to north. South to north. Araw-araw po bumibiyahe siya. Kaya nga napapakinggan niyo 2x2 natin kumbachero yung madaling araw pa yung ating pang madaling araw pero sabi po ni Secretary Tugade, hindi ako pumapayag na ako'y malate. Yun. Kasi nakakahiya ka sa mga empleyado na ang aga-agang pumapasok tapos yung boss nila late pumasok. Ayun. Ganun dapat ang attitude. Leadership by example. Yun. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Beno! Marvin Gaye and get it on.
Beno! Ano ba mga malalaking balita dyan, kumbatsero? Sa eto. Dyaryo Radyo. Radyo Dyaryo. Ito ang headline ng The Manila Times ni Mr. Dante Ang. COVID cases up in Metro Manila. Ayan. Ito na nga yung balita rin natin Balita kahapon. natin. Meron daw critical tumataas. kumbatsero sa PGH. Di ba? Sabi nga ni Dr. Eric Tayag, may mga critical. May mga nasa ICU mismo. Yes. Kaya kung may mga sasabihin ospital natin na puno ang ICU. may mga ospital na puno ang ICU. Dapat na-i-kon nga pala kahapon, na-i-highlight na kahapon yun. Kaya kung iisipin natin, COVID, pangkaraniwan na lang. Wala yan. Parang lagnat na lang yan. Hindi ho. Meron pa rin daw po, sabi nga nila, nakamamatay pa ho ito, lalo na dun sa may mga comorbidity. Ayan. Kaya nga ako kahapon umorder na ulit ako ng face mask, kumbatsero Ganun? Meron ka ba dyan? Meron, nandun sa sasakyan. Umorder na ulit ako ng face mask. Hindi pa rin naman masyadong nagbabago ang presyo. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi bumaba nung wala na masyadong gumagamit. Hindi ko parang ganun pa rin Ganun pa ang rin. presyuhan. Tinitingnan ko nga magkano ba 'yung binayad ko? Ano ba? Naglusada ka ba? Lusada. Lusada. Alam mo, magaling yan. Magaling maglango yan. Ito, Ha! Pambira, nagulat naman ako. 98 pesos pala 'yung binayaran ko. Ilang piraso? 400. Nagre-reklamo ka pa. Hindi, 50. 50 peraso. 98 pesos. Mura na yan. Halos 2 piso. Mura na ba yun? Mura na yun. Masyado ka namang... Nagreklamo pa. Masyado ka kung makareklamo 98 pesos divide by 50 divide by 98. Hindi, Teka, 98 divided by 50, 50. Almost 2 pesos yan, kumbatsero. Bawat isa. Mura na yan. Isipin mong makaka-face mask ka ng 2 piso lang. And then, if you want more, just PM Jerry Baha. Mukhang kailangan natin talaga. Balik tayo sa face mask para na rin sa atin. Hindi lang sa COVID, kundi pati din sa walking pneumonia. Yes. O hindi man walking pneumonia yan, yung ubot sipon ngayon na yung basta't mga respiratory ailments, ang taas ng mga kaso ngayon. Ang dami, kumbatsero. At of course, isa lang po yan sa mga dapat natin pinag-uukulan ng pansin. Huwag po kayong magtataka. Baka sabihin nyo, dami naman namin tubig, bakit namang problema daw sa tubig? Tama po kayo. Totoo yan. Ang sabi po ng Pag-asa, ang El Nino ngayon pasibir na, no? Ito po ang headline ngayon ng mga dyaryo. Brace for El Nino, conserve water, sabi ni Pangulong Marcos. Sa Manila Bulletin yan at Bulletin. sa Philippine Daily Inquirer naman, Marcos sets water infra deadline amid El Nino. Ayun, 4 months nga, kumbatsero. Baka sabihin nyo ngayon, doon, dami tubig Dami tubig. Bumaha pa nga sa Ligarde. Sabi nung, sobra tubig sa Ligarda. Nagpakawala ng tubig ang, sino ba nakakasakop doon? Maynilad. May nasira yata ng grabe, Grabe, kumbatsero. Grabe yung manghihinayang ka sa tubig. Manghihinayang. Pag nakikita mo yung bill mo sa tubig, tapos makakita ka ng ganung naging dagat yung kalsada, talagang manghihinayang ka. Ngayon meron tubig. Ang pinaghahandaan natin, at yan yung gustong mangyari ng Pangulo, itong paghahanda natin para sa mga susunod na buwan. Tandaan po natin, ang tubig po ay hindi lang para sa consumption natin, yung iinumin, pampapaligo, panglalaba, etc. Hindi po. Napakalaking problema po natin sa pagkain, pagkawalan tubig. Ibig sabihin, sa food production. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Ang tunggak na oras, 14 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Happy birthday pala kay LTO Chief Asek Vigor Mendoza na nagpapakain ngayon. Mother, tingnan mo nga si Asek. Nagpapakain dyan si Asek, papaalmusal. Andyan na. Ato mo na. Kabilis, Yan ang pagkain. Yan, ayos, May champurado daw dyan. Talaga, May champurado, oo. Mismo, champurado. Ayan. ACS Balita. Susunod na!
ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ngayon po ay Huwebes, December 14, 2023. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. LRT1 naging saksi sa sorpresang marriage proposal ng isang seaman sa kanyang kasintahan. Tigil pasada ng grupong piston o marangkada na. Dating Congressman Arnie Treves kinasuhan ng terorismo. Pangulong Bongbong Marcos tiwala na makatutulong ang irrigation project sa Nueva Ecija para mabawasan ang epekto ng El Nino sa bansa. Mga residente sa Maynila pinayuhang mag-face mask sa harap ng tumataas na kaso ng COVID-19. At sunog sa Municipal Court sa Cebu, kagagawan umano ng isang empleyado. Suspect nag-suicide. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. naging love train ng LRT1 station sa Bambang nang maging saksi ito sa sorpresang wedding proposal ng isang seaman sa kanyang girlfriend. Panoorin nga sa natin. Viral video sa TikTok, makikita na nasa gilid ng bahagi ng Bambang Station ng LRT1. Ayun yung isa, Ayun, nakasulok. Ayun. Ay, lumingon yung ano papasok pa lang? na empleyada. Papasok pa lang yung yung babae. Oo. Sa Sa turnstile. Sa turnstile. Ayun, tapos Hindi pala sa train. doon pa sa Istasyon pa lang. Oo. Yun. Ayun, Lumuhod na si lumuhod kuya. na. Oo. Oo. Walang kamalay-malay. Nag-abot na. May inaabot eh. Oo. Ano yun? Sabi Cellphone? niya, Cellphone? will you marry me? Ayun. Oo. Will you marry me? Oo. Ayun, dumaan na yung tren. Dumaan na yung Papalabas tren. pala. Oo. Papalabas. Kabababa niya ng tren, ano? Oo. Oo. Ay, umuo. 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 Ayun, oh. Oo, yumakap eh. Kumisi. Oh, ayun. Oo Ayun, na. ay, Oo. pumayag. Oo. Ay, Tapos yung nagbibideo ay nasa labas. nasa labas ng kan. Wala sigurong wala pa siyang yung token. Hindi nakabili. Kaya palabas Kaya Palabas. ang layo ng kuha eh, no? Oo. Matindi. Ayan, ayan. ayun po yun. Oy, Ang talaga. naghihintay po sa exit gate ay Sino ba si yan? Mark Magnaye. Si Mark. Ayun, yung pong may bit-bit na bulaklak, parang sunflower eh. Ayun, sunflower nga. Ayun, Bambang Station. Maya-maya ay dumating na ang tren at bumaba ang girlfriend nitong si Wenzel Odono. Papaalis na sana ito, yung sa turnstile, nakita nyo? Ayan, Nang palabas tawagin na, ni Mark palabas at na. ibinigay ang hawak na bulaklak. Sabi, huy, miss. Miss. Tapos lumingon. Wenzel. Ilang saglit lang ay lumuhod na ang seaman at kinuha mula sa bulsa ang singsing at sinabing, "Will you marry me?" Yeah. Na sinagot naman ni babae ng, "Yes." Yes. Si Molly ba yan? Yes! Ayun. Ayon kay Wenzel, nasurpresa talaga siya sa ginawa ng nobyo dahil sa lugar kung saan ito nag-propose ng kasal ay doon sila unang nagkita. Ayun. At nabuo Makasaysayan ang isang naman pala. pag-ibig. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 2.3 million ang views ng TikTok video habang 100,000 na rin
ang nag-like at nag-comment. Makasaysayan pala Matindi. sa kanila yung istasyon na yan. Oo, diyan pala yung kanilang meeting place. Diyan sila unang pinagtagpo ng tadhana. Ayun. Congratulations, Mark. Kahit tatahimik ka lang, Mark. Mark, tahimik lang. Nakapa-oo ka ng yung iniirog na si Wenzel. How sweet naman. How sweet it is to be loved by you. Alas 6:24 ang ating oras. Samantala, yan ay sa LRT. Umarangkada ng 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston na posibleng palawigin pa kung hindi raw pakikinggan ng gobyerno ang kanilang pakiusap na extension sa consolidation deadline ng PUB Modernization Program. Ito ay kahit na sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi na palalawigin pa ang December 31 deadline. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, tinatayang nasa 100,000 jeep ang lalahok sa protesta hanggang bukas. Oras natin, RD Ronald Chan, 6:25 ng umaga. Naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Tiniyak ng MMDA ang kahandaan sa 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston na tatapatan nila ng libreng sakay. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, tututukan ng ahensya ang Kamanava at Parañaque na tinamaan ng mga nagdaang strike. Nahaharap si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves sa panibagong reklamo sa Department of Justice dahil sa umano'y terrorism financing. Inatasan ng State Prosecutor si Teves na humarap sa Justice Department para sa preliminary investigation at sa kahapon at sa December 19. Dineklara ng terorista si Teves ng Anti-Terrorism Council dahil sa umano'y patayan at harassment sa Negros Oriental. Tiwala ang Pangulong Bongbong Marcos na makatutulong ang proyektong patubig sa Nueva Ecija para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa inaugurasyon ng Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay San Isidro, Lupao, Nueva Ecija na pakikinabangan ng halos 600 magsasaka sa lalawigan. Alas 6:25 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Pinagsusuot ng face mask naman ng lokal na pamahalaan ng Manila ang mga residente sa gitna ng tumataas na COVID-19 cases. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, dapat mag-face mask ang mga Manileño, lalo ang matatanda at ang mga may comorbidities sa mga matataong lugar o sa mga pagtitipon. Sa datos ng DOH, pumalo sa 1,821 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa mula December 5 hanggang 11. Naglaro sa 260 ang arawang kaso ng sakit noong isang linggo, 36% na mataas kumpara sa COVID-19 cases sa nagdaan pang linggo. Susunod! Tito Boy! Nako, halaga ng piso, bumulusok. Aba, ay, ganon? Tuwan-tuwa ang mga medallar ngayon. At birthday boy, Asek Vigor Mendoza. Susunod na sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:28 ng umaga. This time, Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Kausapin natin ang birthday boy. Si Happy birthday! Assistant Secretary Vigor Mendoza, ang happy na LTO.
Happy birthday, Asek! Magandang morning! Magandang morning! Happy birthday, happy birthday. Good morning, good morning. Ay, thank you, Asek. Yung patay handa ako ninyo, dyan. yung handa ninyo, eto na. Nilalantakan na dito. Oo. Pati lahat ng dumadaan dito sa DCRH, papapasukin namin para... Kaya hindi na namin sasabihin sa inyo, wala ba tayo dyan? Happy birthday po, Asek. Apo, kahit pala may birthday, may pasok, ano? Oo. Ngay, may pasok pa rin eh. At saka, Juan, kahit birthday nyo, may nagwewelga. Kita nyo. Oo nga, no? Tiyempong-tiyempo pa. Oo nga, 100,000 jeepney operators and drivers daw ang lalahok dito sa tigil pasada ng piston. Asek, ano po bang gagawin natin dito? Ako, Hindi nawala. nila talaga maintindihan o ayaw talaga intindihin yung programa ng gobyerno. Pero kung talagang we can only get to talk to them, talagang para mapakita sila, subukan lang nila. Yun na naman ang kailangan dyan eh. Doon ba naman yung consolidation? Opo. Doon po muna sa preparasyon natin. Naalala ko kasi dati, kapag kami mga tigil pasada, may sinasabi ko, kumbatsero ang gobyerno, kakasuhan namin kayo, violation ng prangkisa nyo to. May ganyan ba ngayon ng LTO as a matter of policy? Wala pong utos si Secretary Bautista sa maximum tolerance, allow them to express their side, no? Pero gano'n lang po yan. Tuloy-tuloy pa rin po yung dialogo na kailangan namin gawin para sa kanila. Sa pinakahuling dialogo po yata ninyo, talagang gusto nila ay ibasura itong consolidation na to eh. Mukhang ganun talaga ang isip nila. Talagang ayaw nila pagbigyan yung programa ng gobyerno. Pero sana naman magdalawang isip sila at subukan lang naman nila. Ito ho, ang main agency dito sa programang ito ay LTFRB. Pero ang LTO po ay ASEC, anong nagiging papel dito? Enforcement arm kasi ang LTO ng LTFRB eh. Ayun. Yun ang problema, no? So kami naman, as instructed by the Secretary, maximum tolerance lang naman. Basta wag sila gumawa ng isang bagay na makakasama sa ibang tao o sa publiko, gaya ng pagsarado ng kalye, wala namang problema po sa atin yun. Dito ho sa consolidation, 2 linggo na lang ang natitira. Tapos magwewelga pa sila at umaalma, mukhang ayaw pumayag. Ano hong makikita ro yung hindi pa rin papailalim sa programa ay kolorum na magiging dati, hindi na talaga pwedeng bumiyahe by next year. Kung tanggalin po sila ng authority, kung hindi na ho extend ng LTFRB yung kanilang authority to operate. Diba? Asek? Naputol ang Hello. Ano po? Pakiulit nyo nga po yan. Pag hindi po i-extend ng LTFRB yung authority to operate po nila, magiging kolorum po sila. Oo. At ang gagawin ng LTO, huhulihin sila. Kasi enforcement kayo. Alam mo na ba yung aming kolorum program? Pinaghandaan na rin namin next year yan, no? We are expanding our impounding area. Ayun. Kasama na po sila dyan. Yun na nga itatanong ko, meron ba kayong sapat na impounding area o sakasakali para dyan? Panguhuli, Opo, in fact, meron kaming meeting ng lahat ng regional directors ng buong bansa. Isa sa pag-uusapan dyan, yung impounding areas. Dito ho sa Metro Manila, saan? Nag-usap po kami ng MMDA. Meron po mga lupa ang MMDA nag-turn over po sa amin. Meron po kaming signing with MMDA. No? Kaya may lupa na in Metro Manila, may lupa rin sa labas ng Metro Manila. Yung sa Tumana, malaki yun. Puno na. Puno na yung Tumana nila eh. Puno na? May ibang lugar naman na ipapahiram sa amin ng MMDA. So tapos, mga enforcers, nag-hire po ba kayo ng mga bago? Nagdagdag ba kayo ng mga additional personnel? Hindi po. Talagang we will augment it with the MMDA, yung PNP, no, at saka yung other private security forces para lumawak ko yung aming manpower, no,
from a standing point of nasa mga 10,000 Katony yung aming lahat no mga na-deputize we hope to double this up. Pero kailangan i-trading lang mabuti. Pag-uusapan mabuti yan para yung mga trading namin mahusay mag-enforce, no? Hindi basta-basta lang. So dito sa programang ito may dalawang option na lang ang mga drivers and operators. Sumunod at sumunod. Ganun na lang, Asek, wala na. Ang Pangulong Marcos Pangulo na mismo mismo nagsabi, wala extension Opo, may utos na presidente. No extension. So, paghahandaan namin yun. Pag hindi sumunod sa utos ni presidente by next year at wala silang authority, doon na nga mahuhulog yun. Impound ang sasakyan. At saka dapat din sigurong ma-emphasize natin dito, Asek, na there is no such thing as jeepney phase out. Walang old jeepney o traditional jeepney phase out. At saka hindi naman sila kaagad-agad kailangan bumili ng bagong sasakyan. Yung consolidation lang will help them para makapagtrabaho sila, makapag-operate sila as a group. And by operating as a group, yung mga bibilihin nila as a group sila bibili. So makakamura po sila yan kasi maramihan ang bilihan Tulad nito, yung Francisco Motors, ewan ko kung narinig nyo na yun. Ang ganda nung ino-offer nila. May e-jeepney sila na mura. E-jeepney, pareho pa ng muka. Nagmura na ang presyo ng sasakyan. Hindi katulad nung nauna, medyo kamahalan. Ngayon, below 1 million, no? Opo. First 1,000 units, subukan lang naman nila at that price, kikita talaga yan. Isipin nyo, 11-seater, 22-seater Ang haba. Tapos pwedeng tumayo. Sabi ko, ang laki nitong jeep na to. May tayuan, pwedeng tumayo daw yung 8. Malaki, tas mahaba. Saka locally manufactured to, Asek. Ang ganda nga, nung narinig ko, ang ganda, price-wise, quality-wise. Ang ganda. Subukan nila, di ba? Opo. Okay, isa na lang. Teka muna, may nasampulan na ho bang naparehistrong ganon dyan sa LTO, Asek? Wala pa po. Hinihintay ko nga para masubukan rin. Di ba? Para ma-showcase natin, lalo pa, gawang Pilipino. Correct. Tatak Pilipino. Ayan, yung Francisco Motors, ano pa ba yung isa kong batyero? Yung Saraw. Kung meron pa yung Saraw, di ba? Diyan tayo lumaki sa mga jeep na yan Okay. Isang bagay na lang, kayo pala ay nagregalo sa mga hindi pa nakapagpaparehistro in the spirit of Christmas, sabi nyo raw? Opo, medyo nag-slow down po kami sa yung mga unregistered motor vehicles, pero isa yan sa paghahanda namin ngayon sa mga regional directors. Kasi arami na namin na-impound nationwide, no? Humigit kumulang nasa 15,000 vehicles nationwide ang na-impound. Ang dami. Dahil sa unregistered vehicles. Saan pinaglalagay yung ganong kadami sasakyan? Alam mo, Katony, pumunta ka sa LTO ngayon, makikita mo kung saan namin talaga. Punong-puno na talaga. Ang problema, sumabay dito sa aming anti-colorum campaign, no? So, talaga napupuno yung impounding area. So, prioritize muna namin yung anti-colorum bago yung unregistered motor vehicles. Pero tuloy-tuloy po yan. Nakikita namin naman, nagko-comply. Lumalaki yung aming compliance, especially for December na hindi to registration month. Marami namang humahabol. Meron ho bang sa dami niyan, meron ho bang mga hindi na kine-claim yung unregistered sasakyan at anong ginagawa nyo doon? So far, yung mga nahuli namin na impound, kine-claim naman po nila. Pero yung sabi nyo, 15,000 ang inabot na bilang, na-claim ho lahat yan? Opo. Wala akong hindi kine-claim. As of now. So, tinan nyo na, hinihintay pa yung mahuhuli, may pamparehistro naman pala. Ang mahal ang bayad doon kapag na-impound na, Magkano yun na Asek? Opo, may dagdag 10,000 po yun. Pag na-impound po yan, kaysa ang babayaran nyo, mga 1,500, 2,000, may dagdag 10,000 pa. Nako. Okay, just for the record, sa inyo naman galing, gaano ho karami
ang unregistered vehicle sa Pilipinas, kahit na in terms of percentage na lang? Ang computer data po namin is 24.7 million, no? Ang registered po ay 14 million. Ang kabukan, so mga 60%, kung tama yung aming computer data, is around 60% ng ating mga sasakyan unregistered. Grabe. Ito po ay yung motorsiklo at mga four wheels at iba pa. Opo, karamihan po dyan motorsiklo. Karamihan motorsiklo. Opo, mga 70% motorsiklo. Pambihirang patis. Motorsiklo, Nakakalungkot yun at nakakatakot. Nakakatakot po yan, Asek. Dahil kung maka-aksidente yung mga yan, patay tayo dyan. Opo, lalo na kaya naka-focus din kami sa mga bus na unregistered, no? Kasi hindi dumaan sa roadworthiness check, ganun, tapos ginagamit sa daan. Kaya medyo particular rin kami doon sa mga public utility vehicles na unregistered. Oo, kumbaga mas importante ang PUVs na registered, lalo na sa bus. Meron pa rin ho ba ngayon ganun, Asek, mga bus? Opo, pumapasada na hindi nakarehistro? Meron po kami manahuli dito sa Metro Manila at sa probinsya na unregistered. Ano yun? Under sa mga kumpanya ng malalaking kumpanya? Hindi naman. Mga individually owned or small companies. Oo, dapat mahigpit ang implementasyon talaga at mabigat ang parusa. Sa ganun, Asek? Opo, starting January po, talaga magsistricto kami sa motor vehicle inspection, no? Yan din naman pag-uusapan namin itong araw na to, kung paano namin mahigpitan ang pag-inspeksyon ng mga sasakyan pampubliko. Ba't hindi napaparehistro meron namang non-appearance? Di ba, Asek? Napatawa ako dyan. Akala ko sasabihin ni Asek, oo nga. Yun na nga tinatanong ko. Ang dali-dali eh. Di ba? Hindi, ngayon yata, required na yung MBIS eh. Wala talaga ako ligtas sa ganyan. Pambihirang patis. Okay, pasensya na kayo pagka talaga usapang kalsada. Yung po mga nahuli nyo na unregistered, kumusta po yung nagmamaneho? May mga lisensya po ba yung mga, o may mga natsyempuhan din kayo na walang lisensya? Opo, meron rin kami na-tsyempuhan, expired na lisensya nila. Yung iba walang lisensya. Oo, tinan nyo na. Yan ang, kaya sinasabi natin, nakakatakot, nasa kalsada, natuto lang magmaneho, ginamit na yung motorsiklong hindi nakarehistro. Ay, nako. O hindi alam ang traffic rules, etc. Nako, napakadelikado sa kalsada. Asek, happy birthday sa inyo ha. Baka meron kayong gusto sabihin sa ating mga kababayan, lalo na nga yung po. Ano po ba wish ninyo sa mga Pilipino? Sabi ko nga, tatanong nyo yan kaya naghanda na ako. May sinulat kayo speech ha. Sige nga, pakinggan natin. Sagad na yung world peace kaya hindi ko na magamit yun Hindi, akin lang naman ang akin sana matutulungan ng LTO, mapaayos namin yung aming mga proseso. By next year, gusto natin online na Kaya talagang double time namin yung mga online technologies para mas madalian yung ating publiko magtransaksyon sa LTO. Na hindi na nila kailangan humarap sa LTO mismo. Online magagawa na nila yung dapat nila gawin. Opo. Yun. Kami naman, ang wish namin sa inyo, may you have more birthdays to come. Nang maiba naman. Maiba naman. Good health. Thank you, Asek. Maraming salamat. Thank you very much. Happy birthday muli si LTO Chief Asek Vigor Mendoza. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Oras mo natin 12 minutes bago mag alas 7. Engineer Tony Nanggel, oras mo na para makipaghuntahan sa mga umbrella girls. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent.
Dos por dos. Dos por dos. Oy, happy birthday, Doc Ariel Salas, pare koy. Happy birthday. Marami pa tayong mga nadadaling pasyente dyan, nabubunutan ng ipin dyan. Sabi nitong si Leon, Herson Calvelo, may offer na ang Francisco Motors, mura ng kaysa bus at mukhang jeep pa rin. Puro kayo reklamo. Sabi. Pero mura talaga. Pwede ba nating maiset minsan dito yon, Mother? Oo. Na-interview Yung, ni Lakay no isang araw eh. Ganun ba? Si Ayun. Elmer Francisco. Kinukwento niya na kung talaga ang magkakaroon sila ng malaking planta diyan sa Camarines Norte. Ayun. Oo, kaya ang ganda niyan, locally manufactured. Saka yung by itsura, Filipino. ay itsurang jeep Pwede talaga. ba natin makita yung itsura ng jeep na yun na pinakita ni ang laki, ang haba eh. Ang haba nga. Ang iniisip ko nga diyan kung paano pag liko-liko diyan, pag mag-U-turn hindi ba ka. pwedeng maikli-ikli lang? Parang para kasing minibus na rin sa haba eh. Oo, ang kagandahan naman nito ay yung muka, jeep pa rin, yung original. Yung mukha ay jeep pa rin, pero yung pagpapasa ng pamasahe, yun ang mahirap eh. Yun Yun ang nasa dulo ko eh. Problemang malaki yan. Pasa-pasa kung ilang kamay yung dadaanan ng pamasahe. At ang maganda rito, kumbachero, electric to. Electric, to. Ayan, ito, kumbachero. Ayan, oo. Nakita niyo po? Jeep na jeep pa rin ang dating, pero mahaba. Mahaba at matangkad. Mataas. Makakatayo ka talaga, kumbachero. Ang haba ano. Ganun pa rin. Ganun talaga ang Ganun pa dinesign rin nila, ang, mahaba. Parang alanganin sa mga kali dito sa Metro Manila yan. Parang kanyan, kumbachero. Siguro, ganito rin naman kahaba yung mga minibus na bagong jeep na bumibiyahe galing China. Ganyan kahaba, kumbachero. Pero dapat medyo mas maliit-liit na lang. Halimbawa, magbabiyahe ka ng Pedro Hill, Taft Avenue. Oo, baka hindi magkasya. Pagliliko ka sa Taft, harang mo lahat. Para kang naka 18-wheeler truck sa haba eh. Totoo. Ayan, congratulations kay Mr. Elmer Francisco. Maganda pong initiative yan. Baka yung iba pang mga local manufacturers natin. Totoo yun eh. Total din lamang at tayo ay merong pingkian sa China. Ba't tayo asa ng asa sa China? Gawa na tayo. Gawa na tayo ng sarili natin. Pwede namang tayo ang mag-produce ng sarili natin. Di ba, ang Taiwan ganyan dati? Ang Taiwan nakilalang tagagawa ng mga substandard na mga produkto. Taiwan yan. Taiwan yan. Kahit sa bisikleta lang nung nag-aaral tayo, kapag sinabing made in Taiwan, ako, mahinang klase. Mahinang klase yan. Pero ngayon, tinan nyo. Iba na, kumbachero. Dapat ganun. Kaya dito na po ang ating mga RH reporters. Natutupi daw pala yon, sabi ni Lily. Natutupi daw yung jeep na yun. Pagliliko. Tonyeng at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Saka, kumbachero, kung ganito din lang ang gagawin natin, kung electric vehicle, magmo-modernize tayo, aircon din eh. Aircon din to, kumbachero diba? Hindi na yung katulad ng dating talagang lahat ng alikabok sa kalsada sagap mo. Tama. Ito, di gawin na natin yung style na top card. Pagpanik mo ng jeep, top lang. Bayad ka na. Pwede bayad ka na. High-tech naman na ngayon. Saka yung, ewan ko, kung ganun din ba ang, kung saan ka pumasok, doon ka din lalabas. May ramp siya para sa PWD. May ramp pa pala. Sa PWD. Yung pamasahe. Paano yung pamasahe? Meron na ba silang naisip na, ano ba, may umiikot na may basket na maliit? Ganun na lang. Umiikot lang sa kisaming ganon? Meron silang program, Only Rides. Parang card. Ano raw? Parang Only Rides. Parang Only Rides? Only Ride. Only Ride. Only Ride. Tama yun, top card. Parang sa Singapore, kumbachero. Meron kang parang MRT. Ganun sana. Mukhang kailangan na natin gawin yun. At ang pinaka-importante dito, electric vehicle po ito. Kaya importante ang consolidation. Kailangan hindi na pwede yung ikaw gusto mo lang bumili ng jeep, papasada ka na. Tapos katas ng kanto, katas ng Saudi o katas. Hindi, inaayos po tayo eh. Yung bang inaayos tayo,
ayaw nating maging maayos, tapos kung makapagreklamo tayo, wagas. Subukan natin yung pagbabago. Subukan natin. Kasi meron ba namang mag-iisip na magbabago para sa ikasasama natin? Maaring may mag-iisip ng kumita dyan, pero hindi sa ikasasama yan. Siguro ngayon, may mga birth pains, kumpatsero. Ganun talaga pagbago, mga innovations. Marami talagang tututol, pero pag na-realize nila yung benepisyo, mas malaking benepisyo, ayun, sigurado papasok kayo pag nakita ninyo yun. Ayun. Pag-isipang mabuti ito ng ating mga jeepney drivers at wag lang papadala sa, si leader natin ayaw na rin namin. Hindi pwede. Nako. Tigil pasada tayo. Nako Nandito po. na sila. Unahin natin si RH52 Edniel Parosa. Sa eastern portion ng Metro Manila, ang kanyang tinututukan. 52 Edniel Parosa. Come in, Edniel! Anthony at Jerry, humigit kumulang 2,000 jeepney sa Eastern Metro Manila ang gagaray hanggang bukas bilang pagkontra sa PUV Modernization Program. Yan ang pagtaya ng grupong Piston sa Pasig City na siyang nakakaanib sa 7 rutang tumatakbo sa Taguig, Marikina, Pateros, Mandaluyong, Rizal at ang yung maraming pasahero na Pasig Quiapo. Ayon kay Hernan Gallardo, presidente ng isang toda rito sa Pasig City, o Joda sa Pasig City, itinulak sila ng pamahalaan na magdulot ng inamin niya rin na abala sa mga mananakay, lalo na sa mga estudyante. Humingi ng pangunawa si Gallardo kasabay ng panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na bawiin ang kanyang sinabing tuloy ang modernization program, lalo na yung deadline ng consolidation ngayong buwan. Para rin naman umano sa mga pasahero kalaunan, itong mga pinaglalaban ng grupo na kontra rin sa napipintong pagtataas ng pasahe, oras na maging 100% na consolidated ang buong bansa. Pakinggan natin siya. Pero hindi naman po namin ito gusto na gawin. Sila rin naman pong gobyerno nagtutulak nito upang kami gumawa ng ganitong tigil pasada. Kaya sana naman itigil muna na ating Pangulo yung sinasabi niyang deadline ng hanggang December 31 para hindi na po tayo umabot ng marami pang sapin. Sa nasabing bilang na 2,000, aabot sa 350 individuals ang nagsasagawa ngayon ng kilos protesta sa gilid ng Pasig Palengke, habang yung iba ay hindi umano mamamasada. Pagtapos dito sa may Pasig Mega Market, lilipat sila sa Quezon City para naman sumama sa main program ng Piston, kasama iba pang grupo sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Deezer H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Uy, 43rd anniversary pala ngayon, kumbatsero ng Pag-ibig Fund. Aba, happy birthday, Pag-ibig. Birthday, Pag-ibig. Attorney Ronnie Hiron. Attorney Ronnie Hiron. Tayo dyan. Gaano ba ang interest natin ngayon sa MP2? Aba, uy, meron ako. Dahil sa sinabi mo sa akin. Kumuha ka na rin. Kumuha ako ng MP3 nga yata yung ginawa ko eh. Meron ang ganda ng tunog. Talaga? Ang ganda ng tunog. Makakamatay yun Kuyang Els Bartolome, magandang morning. Thank you. Kay General Bart, magandang morning. Salamat po sa inyong mga padala. Dito kay ating Malu Cabral namin. Ayan. Si Kasoji Jimenez, sabi niya, nakinilig daw siya doon sa sa tagpo kanina sa LRT. Baka naman nadjingle ka, Kasoji. Medyo. Ay, si Professor Alex Calda, nanonood sa atin. Professor, the naughty professor. The naughty professor. At narito na si RH29, sitwasyon sa Quiapo, Maynila. May mga nagsitigil na rin ba dyan? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, nag-ikot-ikot ako dito sa area ng Quezon Boulevard sa Quiapo, Manila. Yung north at saka southbound, madalang na yung mga pumapasadang jeep. Maging dito sa Recto Avenue, yung mga biyaheng Pasig, Quiapo. Madalang na? Mga biyaheng Divisoria, San Juan. At dito naman Anthony, Jerry, sa terminal, madaling araw pa, tigil pasada na ang mga miyembro ng Piston dito sa biyaheng Guadalupe, Leon Ginto. Kaya yung wala na ni isang papaserong jeep ang
bumibiyahe sa mga simandaling ito. Paano mga pasahero, boy? May mga stranded bang pasahero? May mga pasahero nang wala pa rin din naman gaano karami yung mga pasahero pa dahil Naapektuhan. sa ngayon pa lamang papasok sa trabaho yung mga papunta ng Guadalupe. Ito yung kausapin ko lang si Ronel Idang ng Piston. Magandang umaga, Ronel. Lahat tayo kila Anthony at Jerry. At anong oras kayo tinigil ng pasada? 5 o'clock. Wala nang bumibiyahe sa amin. 5 o'clock ng kanina madaling araw, walang sumigil na talaga sa pamamasama. Ang grupo namin yung dito sa Agua Joda. Ilan ba jeep pa bumibiyahe sa inyo rito? Sa membro namin, nasa mga, 80, mahigit. 80. Member lang Member lang. Maliban pa doon sa mga hindi miyembro. Ano ang ilang tuloy na yung pasaan ninyo, 2 araw to, sasabayan nyo? Opo, 2 araw. Sigurado sasabayan namin itong 2 araw hanggang pakinggan kami ng gobyerno natin na para yung sinasabi nila na deadline ng December 31 ay sandali lang, i-abolish muna yun. Diba kasi ang sabi nila, once na hindi ka nag-consolidate, hindi ka na raw makakapag-rehistro ng iyong sasakyan sa darating na inuro. Ng January. Okay. Yan na si Anthony, si Jerry Idang ng grupo Piston. May mga nakantabay naman ng mga living sakay na talaga ng Manila LGU nakaantabay dahil sa pagka marami ng mga stranded ay magde-deploy na sila ng mga living sakay ang Manila LGU. Meron ng isang mga taga Manila Traffic and Parking Bureau ang nakamonitor na rito at sa pagka na marami ng stranded ay magpapadala na sila ng mga living sakay. Mula dito sa Pedro Hill, mga biyaheng Guadalupe, El Leong Ginto, Boy Gonzales nag-uulat para sa DZRH ng kauna-unahang sa Pilipinas. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Ay update din si RH8 Christian Manyo. Coming Christian. Jerry at Anthony, bukod sa 2 araw na tigil pasada ng libo-libong tradisyonal na jeep, pinaghahandaan na rin ng grupong Piston o pagkakaisa ng mga samahan ng super at operator nationwide ang isang welga ngayong umaga. Mula sa University of the Philippines, tutulak ang grupo sa Elliptical Road, East Avenue at diretso sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para kalampagin ang ahensya at ipabatid ang kanilang pagtutol sa PUV Modernization Program na umano'y anti-poor at papatay sa kanilang kabuhayan. Ayon kay Modi Floranda, National President ng grupong Piston, pagkatapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na palalawigin ang deadline sa katapusan ng taon para sa konsolidasyon ng mga prangkisa, mas lalo anya naging determinado ang super at operator sa buong bansa na ituloy ang welga. Sa datos ng Piston, nasa 140,000 na super at nasa 60,000 operator naman ang mawawalan ng kabuhayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Kapopoy! Oras! Andito si Kapopoy. Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, pagpasok ng bagong taon, sasalubungin ng taas singil sa tubig. Gayun din sa MRT, magtataas ng pamasahe. Positivity rate ng COVID-19 sa Metro Manila tumaas. Itong ruta sa Eastern Metro Manila, planong paralisahin ang piston sa Tigil Pasada. Pangulong Bongbong Marcos nagbigay ng 4 na buwang deadline para tapusin ang mga irrigation projects sa harap ng banta ng El Nino. Halos kalahati ng mga Pilipino tiwalang giginhawa ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. At isa ang patay, 16 ang sugatan sa sunog sa Municipal Trial Court sa Cebu. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang iyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Alas 7:13 ng umaga, sasalubungin ng taas singil sa tubig ang mga residente ng Metro Manila at mga kalapit lalawigan sa pagpasok ng bagong taon. Hindi matapos aprobahan ng MWSS ang rate increase ng Maynilad at Manila Water, epektibo Enero 2024. Ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick T, tataas ng 7 pesos and 87 centavos per cubic meter ang singil ng Maynilad habang 6.41 per cubic meter naman sa Manila Water. Katumbas ito ng halos 5 piso hanggang higit 205 pesos kada buwan para sa consumers ng Maynilad habang 2 pesos and 96 centavos hanggang 154 pesos sa Manila Water, depende sa konsumo. Sinabi ni T na kailangan ng concessionaires ang rate hike para mabawi ang mga gastos nito sa mga proyektong tutugon sa El Nino. Posibleng ilarga na ang taas pasahe ng MRT3 sa unang quarter ng susunod na taon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ipipresenta muna sa board ng Light Rail Transit Authority ang hirit na fare hike. Matatandaang humihirit ang pamunuan ng MRT3 ng karagdagang 2 pesos and 29 centavos para sa boarding fee at karagdagang 21 sentimo kada kilometro. Oras na aprobahan, magiging 16 pesos na ang minimum fare mula sa kasalukuyang 13 pesos habang ang end-to-end trip mula North Avenue pa Taft Avenue Station ay tataas sa 34 mula sa kasalukuyang 28 pesos. Tumaas ang porsyento ng mga Pinoy na nagpositibo sa COVID-19 sa nakalipas na ilang linggo sa Metro Manila. Ayon sa Okta Research, bagamat ang aktual na kaso ay nananatiling mababa, ang 7 araw na positivity rate ay tumaas mula sa 10.2% noong December 3 sa 13.4% noong December 10. Sinabi ni Dr. Guido David na ito ay lubhang mataas kumpara sa 7% lamang na positivity rate noong November 26. Sa tala ng DOH, tumaas ng 36% ang COVID-19 sa Metro Manila kung saan pinakamaraming naitala sa Quezon City. Alas 7:15 ang ating oras, umarangkada na ang 2 araw na tigil pasada ng piston kung saan ay mahigit 100,000 jeep daw ang inaasahang lalaok sa buong bansa. Target ng grupong paralisahin ang mga pangunahing ruta dito sa Metro Manila at mga lalawigan ngayong Christmas rush. Sa Eastern Metro Manila, 2,000 jeep sa 7 ruta ang gagarahe ngayong araw bilang pagkontra sa PUV modernization. Ayon sa piston, mahigit sa 140,000 tsuper at 60,000 operators ang mapeperwisyo ng programa bukod pa sa 28.5 million commuters na umaasa sa mass transport. Ipatutupad pa rin ang number coding scheme sa Metro Manila ngayong araw at bukas sa kabila na ikinasang 2 araw na transport strike ng grupong Piston. Naniniwala si MMDA Chairman Don Artes na kung sususpindihin ang number coding ay lalo lang itong magreresulta sa mabigat na daloy ng trapiko. Tiniyak naman ng MMDA ang kahandaan ng kanilang mga tauhan para sa 2 araw na welga at tigil pasada ng grupong Piston. Kasapin natin si MMDA Chairman Romando Artes. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po sa inyo, Katunying, Ka Jerry. Gusto po ang monitoring ninyo sa tigil pasada ng piston, Mr. Chairman?
So far po, wala pa po kaming nakitang disruption sa pampublikong transportasyon. In fact, wala pa po tayong na-deploy na libreng sakay sa kasalukuyan, although naka-freight position po tayo. Meron po tayong multi-agency command center sa MMDA na pinangungunahan po ng Office of the Executive Secretary na nagmamonitor po ng sitwasyon sa ating mga lansangan. And so far naman po, maayos pa po yun ng pampublikong transportasyon. Mukhang naghanda ho, Chairman, ang mga pasahero Dahil kanina, nire-report ni Boy Gonzales dito sa Maynila, niya sa gawin ng TAF, ano pa ba yung mga lugar na binanggit niya kanina, may mga jeepney terminal ho doon na talagang wala na, hindi na bumiyahe. Kanina pa raw 5:00, pero nung tanungin ko, kumusta mga stranded na pasahero? Wala. Konti lang. Konti lang ang mga pasahero nasa kalsada. Mukhang nagplano naman po din ang mga ating mga kapatid para hindi rin po sila maabala. Kasi po tayo naman po ay nanawagan na kung hindi naman po rin importante yung pupuntahan sa ngayon ay baka pwede ipagpaliban. So baka gan po ang nangyari. Kaya nga po so far this time wala pa po tayong na-deploy na libreng sakay po. Ano pong ibig sabihin kung wala pong stranded, ibig sabihin sapat ang supply ng sasakyan. So tama po ba na kahit hindi sila bumiyahe ay sapat pa rin ang supply ng sasakyan? Maari rin po kasi na meron pong mga hindi sumama na mga miyembro nila sa Tigil Pasada. Alam naman po natin, mahirap po ang buhay, papasko. Pag sila po kasi ay tumigil pasada, sila rin po yung mapuperwisyo dahil wala po silang panggasto sa kanilang pamilya. Kaya po rin siguro, hindi po siguro lahat ng mga miyembro ng nasabing grupo ang sumama sa rally. Although, ang advisory po kasi nila 8 o'clock pa sisimula yung kanilang programa. Baka man po bumibiyahe pa yung iba hanggang 8, sasama po mamaya. So, in any eventuality, handa po naman ang pamahalaan na tumugon sa magiging resulta nito pong strike. At 2 araw po ito, Chairman Opo, at kami rin naman po sa MMDA, kasama po ang DOTR, LTFRB, PNP, at yung pong ating mga local government units, nakahanda po sa 2. Opo. Sa 2 araw na yan. So ulitin lang natin, Chairman, so far as of 7:20 ay wala kayong na-monitor na anumang epekto pa sa kalsada nitong transport strike? Wala pa po, wala. Monitor po kaming ilang pocket rallies na mapayapa naman po, hindi naman po cause for concern. Pero binabantayan na rin po natin at kino-coordinate po natin yan sa PNP na kasama naman po natin sa multi-agency command center po natin. Opo. Chairman, pwede ba mag-follow up kami doon sa number coding, yung aalisin yung window hour? Hindi na ho ba itutuloy yun? Ay, hindi na po natin itutuloy sa amin pong palagay. Kaya naman pong i-manage yung traffic. Para na rin po sa ating mga kababayan na iisa lamang po yung sasakyan na may magamit po sila going to Christmas pa. Ayun. So, doon sa mga nagtatanong, baka daw wala silang kamalay-malay, inalis na pala yung window period. So, tuloy yung window period. Pwede pang sumingit ng umalis ng maaga sa bahay at bumiyahe between 10 a.m. and 5 p.m. Tama ba? Yes, hanggang 5 p.m. pa. 10 a.m. 4:59. 4:59. Napaka-strict. Okay. Isang bagay pa. Kumusta po ang traffic ngayon sa Metro Manila, lalo na't nag-umpisa na po yung holiday rush? Ganun pa rin po. Yung latest count po natin ay nasa 409,000 yung vehicle sa EDSA. Pero bumagal po ng konti yung daloy po ng traffic. Lalong-lalo na po yung sa oras ng rush hour sa gabi. At medyo na-extend po siya kahit medyo later part ng day, ng night, hanggang mga 10, 11. Makikita niyo po may volume pa na sasakyan. But we can say na it's moving naman po. May konti lamang pong pagbibigat.
But I think we can manage naman po na wag magkaroon ng Carmageddon. Opo. Binabantayan lamang po namin itong weekend kasi po payday weekend sa 15 at po natalos ng mga bonuses by the time na release na. So we expect po na yung mga shopping ng ating mga kababayan ay mangyayari during weekend. This coming weekend. Yan po yung ina-anticipate natin. At yung 22 po, December 22, yung influx naman po ng pasahero sa ating mga terminal. At yung palabas po ng SLEX at NLEX, yun po yung atin po namang babantayan the following week po. Yun daw hubang bus carousel, luluwagan din ninyo at hindi mo na kayo manghuhuli ngayon, Chairman? Nasa DOTR po ang pasya niyan. Pagagamit. Kami naman po ay nag-i-implement lang po ng polisiya ng DOTR in so far as bus carousel. Kasi nung na-traffic ako sa EDSA, kitang-kita ko, may mga dumadaan pa rin. Dumadaan pa rin. Walang nanguhuli. Walang nanguhuli. Nakakalusot dahil sisingit, papasok sa busway, dahil walang barrier. Kakat doon. Opo, meron pa rin po mga pasaway. Nakakahuli pa rin po kami ng around 100 a day. 100 a day? Mario Jose. Opo, sa maghapon po hanggang gabi. So, may mga matitigas pa rin po ang ulo na nagbabaka sakali. Nahuhuli naman po. Pero ang problem po namin, marami rin po kami monitor na lalo na pag late night, hindi naman po namin malagyan ng tao dahil delikado po. Lalo pag medyo mabilis na yung sasakyan. Opo, mahirap po mag-risk na maglagay ng tao at baka po ma-aksidente. Meron na po kaming pag-uusap ni Asek Bigor Mendoza ng LTO na ika-capture po namin yan sa aming CCTV cameras. Tapos i-report po namin sa kanya. At siya na bahala. Siya na po bahala. Yun nga ho, Chairman, ang sasabihin ko sana yung paganahin natin ang camera diyan sa mga lugar na yan para yung NCAP, mag-NCAP tayo. Bawal pa yung NCAP. May PRO po. Hindi, PRO po kami from the Supreme Court. Wag niya sabihin. Wag muna natin sabihin NCAP. Ano ba pwedeng itawag diyan? Baka ma-contempt po ako. Abogado nga pala siya. Pero hindi yung NCAP ay hindi naman kayo covered nun may mga actual violation na nakasulat na hinuhuli nung camera. Ito naman hindi camera manghuhuli. Panonoorin nyo lang at nakita nyo, kayo rin mismo manghuhuli. Hindi yung system ng camera. Kaya nga po kami nag-uusap ni Asek Bigor. In fact, nag-meet po kami ng Monday. Isa po sa aming natalakayan yung pong although pinag-aaralan na both ng legal teams namin and then we'll meet po next week. Para po yung mga nakaka-capture namin sa CCTV cameras, ipo-forward po namin sa kanya. Total, hindi naman po siya kasama sa TRO, unang-una. Pangalawa, hindi naman po siya mag-i-impose ng penalty ng traffic laws kung hindi more on sa lisensya or sa registration. Maganda po yan. Pangalawa, meron pa ubang nahuhuling mga taga-gobyerno doon sa 100 a day nyo? Medyo wala na po. Medyo nabawasan na po. Miski po yung mga nagwawang-wang or yung may mga blinkers. Medyo nabawasan na po. Na ano na po namin, medyo nahihiya na rin po siguro sila. Gumamit po ng bus carousel. Although kami po sa ngayon, ang aming polisiya, hindi na po namin ipinapublish yung pangalan, plate number, dahil hindi na po tayo nang papahiya, kumbaga. More on tinitikyutan lang natin. Pero so far, minimal na po yung mga taga-gobyerno na nahuhuli po natin. Yung pong bus carousel, hindi naman mula monumento hanggang dyan sa Pasay, ay may concrete barrier. May mga parte po na walang barrier Doon po mas nakakatuksong dumaan kung po ba yung, baka naman pag walang barrier, pwede na pong dumaan na gano'n, wala naman bus. Guhit lang guhit lang. Mahirap po yun kasi may security concern po yan. I mean, safety concern. Kaya po,
hindi nilalagyan ng barrier. Kung mapupunan nyo yung mga papuntang underpass, yung mga papuntang tulay, kasi po medyo delikado kasi yung visibility po dyan, limited. And then, pangalawa po, kaya natin nilalagyan ng espasyo yung barrier para po kung may masirang buos, makakalabas po yung mga bus, yung mga emergency vehicles. Then may experience po kami dyan nung medyo mahaba po at hindi malimit yung gaps. Meron pong nasirang bus, may kasunod po na ambulansya. So, ang minano-mano pa po ng mga tao natin, yung pag-aalis ng concrete barrier, ang bigat nun. Yun nga ho pala, Chairman, total nabanggit nyo yan. Hindi ho ba pwedeng palitan na lang yun ng, ano tawag doon, bowler ba yun, kumbachero? Bollard. Oo, ganun na lang, para hindi mabigat. Ang problema po natin dyan, pag bollards, lagi lamang pong babanggain, unang-una. Opo, madali pong tanggalin. Yung ginagamit sa expressway na na parang mga motor po, tubo. Mga motor po ay maglalabas-masok yan. Pangalawa po yung visibility din ng mga bollards. So, mas delikado po yan. Kasi yung kumakain pa ng space yung ginagamit nating sementong pagkabigat-bigat Tama po kayo, pero pag bollards po kasi mas delikado po kasi hindi po siya masyadong kita, lalo-lalo na sa gabi. Okay, pahabol na lang po, Chairman. May nagtatanong dito, si Sen Bong Lebriha daw po ba, kumusta na? Sen Nospinding Bong Lebriha. Hindi po ako updated doon sa investigation, pero ongoing po yung investigation doon sa kaso po niya. Pag natapos na po yung pero matatapos na po yung kanyang suspension, 30 suspension days. Po alam ko, hindi ko pa po alam kung ano po ang status noon. Pero I think this week po matatapos yung kanyang suspension. Opo, pag tinatapos po yung kanyang suspension, i-reactivate balik trabaho po siya. Balik trabaho po so, siya. alisin, babalik na po. Yung trabaho po ngayon ni Gab Go, ay ibabalik po sa kanya. Yan pa po ang hindi ko pa po na pagdidesisyonan. Ko-consult ko po yung aming top management regarding that. Si GM Lipana po kasi ang kumbaga overall in charge po insofar as traffic is concerned. So pag-usapan po namin yan. Yes sir. Mr. Chairman Don Artes, maraming salamat at happy holidays. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Umaga po. Si Chairman Romando Artes ng MMDA. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Susunod. Tito Boy! Sino kaya itong magaling na aktor na madalas na nalilinya sa sexy movies ang inistalo daw kapag tinatanong ang kanyang gender. Ganon? Ganon. Napagdududahan? Naiinis daw pagka tinatanong, ikaw ba lalaki ka ba talaga? O babae ka? Sino siya? Ang detalye at ibang mainit na balita sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Oras po natin, Assistant Commissioner Jet Maronilla, Chityampwa, 7:30 na ng umaga. This time at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbachero, bago lang natin puntahan si Tita Morley, ay unahin lang natin itong isang mahalagang report. Hindi ito manggagaling sa ating RH reporter, kundi sa isang undersecretary, si dating General Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yusek Cruz, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Hi, good morning po Katunying at Ka Jerry at sa mga nanonood at nakikinig ng programa natin. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Meron daw po kayong mga ipapatapon ng mga Chinese ngayon. Ito po ba yung mga nahuli nyo sa West Philippine Sea? Yan. Yan ba yung nagwa-water cannon? Yan po ba? Ito po yung nahuli po natin dito sa parting pasok lang po, Katunying at Ka Jerry. Kala ko sa West Philippine. Opo, pakibigyan nyo nga kami ng background, Yusek. Ba't nyo ba pinaguhuli itong mga to?
Opo, nung nakaraang 2 buwan pong nakakalipas, may ni-raid po tayo yung isang Pogo Hub dito po sa Pasay. Opo. At ito po dito po tayo nakakita nung yung torture chamber, doon po tayo nakakita nung may aquarium saan may mga sex workers po na mga Pilipina na nandoon at mga foreigners din po. At yun nga ho, 180 po na Chinese nationals po ang subject po for deportation today dahil ho na-violate po nila yung conditions of stay nila dito sa atin. Hindi ho nila na-present yung mga tamang working visa nila at involved po sila ron sa mga online scam dito po na ginagawa sa atin. So they were considered as undesirable alien kaya po yun ang naging dahilan para po i-deport natin. So ang kaso, ang natuklasan niyo po doon, meron pong krimen ng human trafficking, meron pong krimen ng rape. May mga rape pa daw po dyan eh. Opo, actually, marami po tayong mga natuklasan doon, bukod yung doon sa torture chamber po na nakita natin. May mga complainants po kasi tayo doon na lumabas, na sila po ay nabiktima ng pananakit at sila po ay dinipin po doon sa torture na yun para ho makahingi ho yung alleged na utang po daw nila ay kailangan daw nilang bayaran. Opo. At meron din po mga tayong nahuling mga actually may drugs din po tayong nahuli. Grabe pala eh. Lahat pala ng klase ng krimen nandyan sa Pogo Hub na yan eh. Opo, marami po tayo natuklasan dito sa Pogo Hub na ito. So ito po 180 po ito. Sila lang po ba yan o meron pang maiiwan? Meron pa pong naiwan, Katunying. Marami po ito. Actually, 180 po yung initial na de-deport natin. Opo. Kung ganun po, halimbawa may krimen po silang ginawa dito, pag po ba pinauwi sila ng China, ipo-prosecute pa po ba sila ng Chinese government? Ano po ba ang usapan dyan? Ang usapan po namin, of course, yung nag-commit po Katunying at Jerry ng criminal acts dito sa atin, may iwan po sila rito. They will face yung mga criminal charges. Halimbawa po, kung nanakit po sila, na-nurture po sila, haharapin muna po nila yan bago po i-deport po yan. O kung kailangan po mag-serve sila ng sentence after mabasahan mo sila ng sentence, i-serve muna po nila yan. Ngayon, yung mga naiwan po dito, Katunying, meron pong 17 victims yung complaint po ng trafficking in person, iniwan po dito. And po ito ng DOJ IACAT sa pangunguna po ni UST. At yung iba po, yung criminally charged for anti-trafficking persons, may mga naiwan din po dito. At yung, of course, yung nag-violate po nung Republic Act 9165, yung comprehensive drug law po natin, dahil sa pagka-possession po ng shabu o yung illegal drugs po na nahuli natin. Ang tindi ho niyan, nakutakot-takot na kaso o criminal activities ang ginagawa. Pero nakapasok dito sa atin. May mga maayos bang papel ang karamihan sa mga Chinese na yan? Yung pagpasok ko dito? Yun nga ho ang nagiging problema dito, Kasi itong mga Chinese na nationals po na pumapasok dito, may mga passport po yan, But once na nandito na po sila, ibang pangalan na po ang mga ginagamit nila. At yun nga ho, nagkakaproblema tayo. Dahil nga ho, pag sinek namin, iba-iba ho ang pangalan na ginagamit. Nalalaman na lang po namin yung totoo nilang pangalan. Once po na nakipag-coordinate na po kami sa Chinese Embassy o Chinese authorities, at pag nakutan po sila ng biometrics, lumalabas po yung totoo nilang pangalan doon, pati po yung mga train na ginawa po nila sa China o sa ibang bansa po. Doon ho lumalabas. Kaya po nakakakuha tayo dito ng mga ng mga foreign nationals na may mga record po, may mga criminal record sa ibang bansa. Yun ho sa mga Pilipino naman, hindi naman ho makakapunta at makakapag-operate dito na sila lang, yung mga nagagamit o kasabwat nilang mga Pilipino. Yun po, may mga Pilipino po tayo na i-charge din po. At yung iba naman ho, karamihan naman ho, biktima po, lalo ho yung mga nakuha po natin dun sa aquarium na tinatawag natin o yung mga po rin sa yung mga naging sex workers po. Yun po ay nilagay po natin sa pangangalaga po ng DSWD at ng
DOJ tiyakat po. Opo, okay. Anong oras po itong deportation, Yusek? Actually, nandito na po kami sa airport, pinaprocess na po sila ngayon at sila po ay magsisimula na pong pumila sa immigration line po para po ma-check po yung mga papeles. Ito po bang, pagka po ba ganito, nakaposa sila? Opo, nakaposas po ito. Yun ho ang isa sa ano namin kasi sa dami ho ito kuyugin yung mga nagsisecurity, magka-problema pa po. Opo. Pagka saka po ito, isang flight lang po ba yan? Parang special flight lang po? Opo, pinilit po kami na isang flight lang po sila. Isang flight. And siguro ang kasunod na tanong diyan, sino po gagastos diyan? Doon sa flight na yan. Yun ang mabigat dito kasi tayo kasi gumagastos dito. Yung pa-deport po nila, tayo rin ang gumagastos. Hindi naman maliit na pera ito. Dahil maraming pinapakain natin eh. Tapos marami rin po yung pag nagkakasakit din ho ito, tayo rin ho ang nagpapadala sa ospital. Habang tumatagal, lumalaki gastos, paliguan nyo muna ng water cannon, Yusek, para makaganti-ganti naman kayo. Isip-isipin nyo na... Naliligo na po sila Jerry dito. Ito pong isip-isipin nyo, biyahing Shanghai po, Shanghai? Apo, Shanghai po. Ang mahal ng pamasahe dyan, kumbachero, bawat isa yan, 180 yan, sagot ng gobyerno. Ano, i-charge ba sa PAOK yan? Opo, actually, pinag-uusapan na po ng PAOK ito at ng PAGCOR. Kasi hindi lang ho ito yung unang beses na nangyari na sinagot po natin yung gastos. Yung mga naunang huli po natin, talagang yung Philippine government po ang gumagastos ng mga pangangailangan nila para ma-deport po saka yung stay po nila dito habang iniimbestigahan sila. So, kung maganda lang siguro yung ating sitwasyon o relation with China, pwede na nilang sagutin yan. Mamamayan nila yan eh. Pero may nangyayari po bang gano'n na yung pong pinanggalingang bansa ang gumagastos yan? Ang laki niyan eh. Ang laki ng gastos. Yung ibang bansa po na like halimbawa po itong Vietnam, may kasabay po kasi kaming pina-process ngayon na mga Vietnamese naman po yung mga yung mga involved din sa mga sex workers po na Vietnamese po na isama natin. Ang gumagastos po dito yung Vietnamese mo. At yung ibang countries naman po sila ang gumagastos. Opo. Ito po talagang ayaw ng China na gumastos sila? Hindi naman po sa ayaw, pero yung sa experience po natin, kasi matagal ho silang magbigay ng sagot sa atin, but okay naman po yung coordination natin sa kanila kasi kagaya ng sinabi ko kanina, yung nalalaman natin na yung mga wanted persons pag sila na po ang nag-iimbestiga at yun lang parang hindi ho kasama sa policy nila na pag criminal po yung na gumawa ho ng krimen dito sa ibang bansa, hindi naman ho nila sinasagot. Ayun, ganun nga. Parang ang dating tuloy, bahala na kayo dyan. Basura sa amin din. Basura sa amin yan. Opo. Yusek, hindi nyo ba sinisita dyan ang immigration na kung bakit nakakapasok dito sa atin yung mga ganyang, may mga criminal record pala na ganyan? Ang kagandahan naman po sa operation na ginagawa natin ngayon, nagkakaroon na ho ng opening, nalalaman na ho nila na may mga ganitong sitwasyon. Even yung mga identities po, yung paggamit ng mga fake identities, at least nabubuksan na po yan. Maganda po yung coordination namin ngayon ng ating Bureau of Immigration sa pangunguna po ni Commissioner Norman Tansico. Norman Tan 5. Yusek, maraming salamat po at kumain muna kayo dyan sa Katunyings. May Katunyings dyan sa airport eh. Opo, yun nga ho ang iniisip namin dito. Kumain muna kayo. Sabihin nyo lang po. Marami po yung dala. Libre ba? Libre? Sabihin nyo lang yung pangalan ko, Yusek. Tapos sabay bayad. Salamat po, Yusek. Magandang po. Si Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pangunahing balita sa showbiz. Ay, Kuya Eric Dimac Ulangan, sabi niya kapag fugitive sila dapat gagastos.
pag mga fugitive. Ganun pala. Baka may mga pera pa yan, Yusek, na mga tinatabi-tabi dyan. Oo. Halongkatin nyo na. Palagay ko maraming pera yan. Maraming pera yan. Mga nakulimbat nila na nakumpiska naman ng mga law enforcers, pwedeng yun na lang ang gastusin sa sa mga expenses na yan. Kaya nga, tsaka maghigpit dyan ang DFA, immigration. Totoo. Hinihigpitan natin ng mga Pilipino, mga kababayan natin paglabas, di ba, papalabas. Dapat may coordination din tayo dyan sa mga pinagmumulan niya, kung sa benjing man yan. Yung benjing na yan. Di ba? Paano makakapasok dito tapos dito gagawa ng mga... Imposibleng walang kasapakat yan. Talaga. 8 minuto na lang po at 8:00 na ng umaga. Sino ba itong magaling na aktor, Kuya Bong Ariola? GM Mel Robles, baka kilala nyo to. Sino ba tong magaling na aktor na to? Na madalas daw po yung nalilinya sa sex movie. So ibig sabihin macho ang dating yan. Pogi-pogi yan. Tapos napagkakamalang sirena. Ayun, ganun. Sabi ni Vic Lima. Oy, happy viewing daw. Para naman tayong public viewing dito. Sir Louis de Guzman at Engineer Emily Quebral, magandang umaga po sa inyo. Narito na ang detalye ng balita kung sino itong pogi na to na pinaghihinala ang maganda. Mula kay Tita Morley Alinio, magandang morning, Morley! No! Magandang morning! No na ngayon, ha? No! Alam mo iba? Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kagabi nga ay naroon ako sa presscon ng Broken Hearts Trip na kung saan pinagbibidaan ito ni Christian Bables. Well, sa bibig mismo ni Christian Bables ay narinig namin nang ito ay aming interviewin kaugnay sa nasabing pelikula na may kinalaman sa LGBTQIA plus ang story. Well, mariing sinabi nitong si Christian Bables na hindi siya natutuwa kapag pinag-uusapan ang kanyang gender. Kasi doon sa presscon mismo ay nagtanong ako kung sakaling siya ay magiging bading, sino sa mga aktor ang magiging trip niya. Well, tinanong ko sa kanya na, ibig sabihin ba, Christian, nagalit ka kanina nang itinanong ko sa iyo ang question na yon? Sabi niya, hindi man ako nagagalit. Kaharap ito ng mga ibang reporter. Ang sa akin lang, sabi niya, ang akin lang, ay sana wag nang pinakikialaman ang gender ng isang lalaki. Hindi daw dapat tinatanong yon dahil nakaka-degrade. Kumbaga parang nakakasira ng mood. Sabi niya, so nagtaasan ang kilay ng marami nating mga kaibigan at kababayan. Of course, mga kasamahan sa panulat. Dahil higit sa lahat, parang ito lang si Christian Bables ang nagdialog ng ganon. Dahil sa totoo lang, kung ikaw ay totoong lalaki at alam mo kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang gender mo, ay hindi mo na kailangan mag-react kahit 10 beses kapag tanungin tungkol sa kabaklaan. Pero ikaw ba, hindi na pagkakamalan, Morley? Hindi ka tinatanong? Subukan nilang sabihing bading ako. Subukan nila. Yes! Ayan, okay. Tapos yun nga, sabi nga ni Christian Bables, sabi daw ay irespeto naman daw sana ang isang lalaki at hindi daw magandang tingnan o pakinggan na kino-question ang kanilang gender. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Basahin lang natin itong ilan pang balita, kumbatsero. Kumpiyansa daw po ang 48% ng mga Pilipino na giginhawa ang kanilang buhay sa susunod na 12 taon. Sa survey ng SWS, 40% ang nagsabing hindi magbabago ang buhay nila, 6% ang lalala lamang at 7% ang hindi sigurado. Isa ang patay, 16 ang sugatan sa sunog na sumiklab sa Municipal Trial Court ng Minglanilla, Cebu. Ayon sa BFP, mabilis na lumaki ang apoy dahil sa mga papel na nasa loob ng tanggapan ng hukom. Kabilang sa mga nasugatan ay si Judge Wilson Ibones at ang kanyang 16 na empleyado na natrap sa loob ng nasusunog na gusali. Isang empleyado rin ay sinugod sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival matapos na matrap sa loob.
Bumulusok ang halaga ng piso kontra dolyar ayon sa Bankers Association of the Philippines. Dumulas ang halaga ng piso sa 56.05 matapos humina ng 48 centavos mula sa dating 55.60. Nagbukas ang palitan ng piso sa 55.67, dumula sa 56.08 bago tuloy ang nagsara sa 56.055. Pinakukumpleto ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno ang lahat ng water-related projects hanggang sa Abril ng 2024. Karamihan dito ay para sa irigasyon sa mga bukid at power supply na pinangangambahang maperwisyo ng El Nino. Ayon sa Pangulo, iniutos niya ang pagbuo ng Task Force El Nino sa ilalim ng Office of the President upang maibsan ang epekto ng tagtuyot sa susunod na taon. Gusto mo bang humaba ang iyong buhay? Ang sagot ni Giselle Ricafort, mag-anak ng isa o dalawa. Sa bagong pag-aaral mula sa University of Michigan, lumitaw na napapahaba ng parenting ang life expectancy ng magulang hanggang sa edad na 76. Sinabi po ng research author na mas beneficial sa longevity ang pagkakaroon ng supling kesa sa wala. Kapag wala pa lang anak, maikli buhay. May longest lifespan umano yung mga may dalawang anak kung saan 5 hanggang 10% ang longevity advantage nila kumpara sa mga childless. Ang pagkakaroon naman ng mas maraming anak kumpara rito ay nakakababa ng lifespan. Ayun, pag dahil marami. sa sakit ng ulo. Ayun. So hanggang 2 o 3 lang. Isa o 2 daw eh. Isang hanggang 2 Pero lang. Pero tingin ko hindi sapat yung 2 pagka kaya mo namang buhayin yung anak mo. Kaya mo ibigay yung kaya mo magpamilya. Oo. Pinaka minimum siguro 3. 3, kumbatsero. Lalo ako, 2 babae pa. Pa lang ang anak ko. Sana mabigyan pa kahit isang lalaki. Nagatid sa kabuuan ng ating mga paunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Paunahing balita. Oy, baka gusto niyo nang magpalit ng bubong ha, kung meron ng butas ang bubong ninyo ha. Meron hong bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag Cherry Loom pre-painted ka na. Abangan po nyo at may interview ba to si Ascom dito kay meron. Matindi medyo mayabang ang customs ngayon may ipagyayabang naman daw kasi. Ang pinag-uusapan na lang daw ngayon kumbatsero, hindi na yung kung mahihit ba yung target dahil okay daw yung target. Ang pinag-uusapan kung gaano kalaki yung surplus. Yung surplus. Konting yabang, ayusin nyo naman yung kweli nyo. Kaya magandang umaga sa iyo, Customs Commissioner Benvenido Rubio. Hi Tita Lourdes. So, magandang morning. Kumusta ba ang gym natin dyan? Ang pag-exercise. Kasama si Tita Josie at Jerome Tang. Magandang morning. Ito pa lang si Vice President Sara Duterte ay masayang-masaya dahil sa pagpapalaya dito kina Lorraine Badoy at ka Eric Celis. Napalaya na nga pala. Napalaya na. Ang sabi daw po ni VP Sara Duterte, simbolo ng isang bayan na naninindigan ng tama at para sa tama. Ito daw pong sina Lorraine Badoy at Eric Celis. Kahanga-hanga daw po yung tapang ng dalawa. So, ibig sabihin, tama yung mga sinusuportahan niya yung mga ginawa ng dalawa. Pinaggagawa ng dalawa. Well, tayo, ulitin lang natin kami ni Kumbatsero dito, kung tapang at tapang, hindi ka naman talaga magdadalawang isip na sabihing matapang itong dalawang ito. Ang atin lang dito lagi. Tsaka yung nila sa kung ano yung pinaglalaban nila. Sa totoo lang, Kumbatsero, admirable ang kanila pong paninindigan. Ang atin lang laging sinasabi dito, not only for Dr. Badoy at kay Eric Celis, sana laging tama ang impormasyon. Ayun. Kasi po kapag nag-umpisa ng naghatid tayo ng maling impormasyon, kahit na tama pa yung mga susunod nating sabihin, laging in question. Pagdududahan na. Ayun. Oo. Paano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Long after the thrill of living is gone, to walk on